Please subscribe Ito Money Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ng away. Nakakalungkot po na pangyayari at dito ay nakita ko po si Kalingap Picoy kung paano po siya natakot at talagang grabe po ang kanyang pasasalamat. At maaaring si Krista ay malungkot din dahil sa pangyayaring ito. Papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, siyempre ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlog, Jack Napia at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalingap. Ganon din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Ito po yung video na kung saan ay talagang nakakalungkot po itong pangyayaring ito. Talagang muntik nang may mapahamak. At kahit po si Kalingap Picoy ay talagang grabe po ang kanyang pasasalamat. At siyempre, maging si Krista ay malulungkot din. Panoorin po natin yung video at ang kabuuan po ng video ito ay mapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Picoy. Ay, sus ka. Pwede po namin makita yung loob na Oo. Hindi pa nga naayos yung loob. Tingnan mo. Sige bro. Hindi pa ayos. Kabarasa nga ni yan ng Nabasa lahat po gamit nyo? Oo. Hindi pa naayos sa Saan po kayo tumutulog? Saan po kayo natutulog? dito. Dito. Saan po kayo natutulog dito? Yung sa aluyan, tig-isa. Dito. Kasya po kayo dyan. Tingnan mo bro yung tinutulugan nila. Duyan na naman ulit. Dito yung asawa ko, dito naman ako. May laman pa po yung tindahan nyo? Ay, marami yan sir. Kaya lang naroon dun sa... Marami doon naman yung Itago ko yung tindahan. iba. Itago ko naman sa styrofoam parang dahil mabasa. Yung iba na yan, Si tatay po nasaan? Naroon. Hindi pa pala ito. Kung ay mabagsak talaga. Panginoon na di tayo tamaan. Tingnan mo, Tingnan mo yan, Kung wala yung dalawang sanga na yan, ay, tumusok nga. Inayos nyo lang po, kakaayos nyo pa Oo. lang. Oo, kasi ay wala kayong matulugan. Si Nanay Aida, saan po kayo natutulog? Diyan din. Pareho kayo. Tawag dito kasi nakita ko po yung duyan nakatapat sa Ano yan? Tig-ayos na lang namin. Sabi ko, ay mapunta nga kayo. Sabi ko, makikita. Sida na. Okay lang po, pero yun nga, kasi kung hindi pa din naman naayusin, baka tumulong lalong mabasa po yung mga gamit ninyo. Bro, ako na. Good morning po. Bro, maraming salamat Walang problema bro. Ayun Bro, pareho pala si nanay at si tatay natutulog dito ng bumagsak. Ngayon siya dyan. Nakita nyo pong pumasok yung sanga Oo. sa mismong kasi pawid to eh. Oo. Maigi nga na, hindi. Bagos yung mga sangad dyan sa loob na yan. Inayos Yan yung, yung Wala sanga naman na po yan. kamusta po kayo? Wala naman po sa inyo nasaktan? Okay Wala naman po kayo? naman. Wala man. Yung sangang iyan, nakaano din yan dyan. Pero yung mga sangad yan Ang laki-laki ng punong tumumba. Oo, mangga ito. Sobra. Mangga. Yung pagbirik ng duros, bago man hindi bumagsak, nung papunta. Laking swerte na lang talaga nila nanay at tatay. Hindi tumama sa kanila yung bumagsak na sanga. Yung sanga. Na yun, Baka po tulog, umilag kayo. Kung gusto nyo pong mapanood ng buong buo, ang video ito ay puntahan nyo lang po sa YouTube channel ni Kalingap Picoy. At pakisuportahan po Kalingap Picoy. At ganoon din po si Kalingap Rain. Sila pong dalawa ang laging magkasama. Si Kalingap Rain at si Kalingap Picoy. At dito nakita po natin na talagang nakakaawa yung kalagayan nung dalawang matanda, yung beneficiary ni Kalingap Picoy, si nanay at tatay. At
ayon po doon sa kanilang kwento ay talagang nakakakilabot. Ano po, maski po si Kalingap Mikoy ay talagang habang pinapakinggan yung kwento ng dalawang matanda ay para bang natatakot si Kalingap Mikoy. Parang ganoon, ano po ang aking pakiramdam sa nakikita ko kay Kalingap Mikoy. Parang awang-awa po siya at talagang nagpasalamat po siya sa Panginoon sapagkat wala pong nangyari na hindi maganda doon sa dalawang matanda. Kasi kung tumama po sa kanila yung mismong mangga, yung pinakakatawan noon, ay talagang durog po yung bahay na yon. At maaaring si nanay at tatay may masamang mangyari po sa kanila. Kaya gayon na lamang ang kanilang pagpapasalamat. Kasi wala pong nangyaring masama sa kanila. Maliban po doon sa nabasa po yung kanilang mga gamit. Ay okay na po yun, kaysa may nangyari po sa kanila. Yung mga gamit ay madali lang pong palitan iyon. At dito ay nag-aalala nga po si Kalingap Mikoy, doon po sa katayuan ng dalawang matanda. Kaya nga tinatanong po ni Kalingap Mikoy yung tungkol doon sa lupa. At siguro niisip din ni Kalingap Mikoy na baka pwedeng pagawa na lang ng isang kahit maliit na bahay, huwag lang yung ganun na talagang tagpi-tagpi. At pagka may dumating na namang bagyo ay delikado. Talagang isang malakas na hangin wala po yung bahay na yon. Kumbaga ay talagang dadalahin po ng hangin yun. Kasi wala naman pong magandang pundasyon yun. Kumbaga ay talagang kahoy lang, tapos may mga tapal-tapal na trapal sa wali. Medyo nakakaawa din po talaga ang kanilang kalagayan. Sana makita po ito ng mga sponsor na tumutulong kay Kalingap Mikoy. Sana itulungan po si Kalingap Mikoy na maging maayos yung kalagayan ng dalawang matanda. Kasi talagang nakakaawa po yung kanilang kalagayan. At ang isa pa po rito na napansin ko ay yung kanilang tulugan. Natutulog po sila sa duyan. Dalawang duyan po ang naandon. Tig-isa daw po sila ni nanay at tatay. Medyo mahirap matulog doon. Kasi siyempre kung ano po ang pwesto mo doon sa pagkakatulog, ay hanggang umaga ganun ka na lang. Kasi hindi ka naman makakaikot doon doon sa duyan na yon. Kagaya nga po ng sinabi ni Kalingap Mikoy, dapat daw po ang matanda ay talagang hindi na po natutulog sa mga ganun. Kailangan medyo maayos ang tulugan. Kasi medyo malambot na rin po ang buto ng mga matatanda. Kung ako nga po bagay matanda na rin po ako. Malapit-lapit na rin po ako mag-senior. Pero talagang nararamdaman ko po na mahina na rin. Yung aking buto. Yun po ang pakiramdam ko, kapag nagkamali po ako ng upo o kaya ay ng higa, ay talagang nararamdaman ko po na may sumasakit. Iba po kasi pagka tumatanda na, ay mas lalo na si nanay at tatay. Talagang sa tingin ko nagtitiis lang po talaga sila kasi siyempre wala naman po silang kakayanan para makabili po sila ng maayos na higaan. Sana mabilhan ni Kalingap Mikoy. Kaya lang pagka binilan po nila Kalingap Mikoy ng maayos na higaan, ang problema kung saan nilalagay. Nakita po natin yung loob ng kanilang bahay, talagang siksikan, parang isang bodega, na talagang kung saan-saan nakalagay yung mga gamit. Kasi nga po maliit yung kanilang kubo. Pero sana kung mapapalakihan ng konti, sana may tumulong po talaga, may mag-sponsor po. Na mapagawa ng bahay. Yung mga sponsor ni Kalingap Mikoy. Sana mapansin ng mga sponsor ni Kalingap Mikoy. Pero sa tingin ko gagawa ng paraan si Kalingap Mikoy para mapagawa ng bahay etong dalawang matanda. Kahit hindi yung konkreto na katulad ng pinapagawa nila Kalingap Rab. Kahit yung mga half body lang. Tapos sa taas ay plywood na. Pwede na po yun kay nanay at tatay. Ang importante lang siyempre yung may tutulugan po silang maganda, maayos-ayos. At siyempre yung medyo komportable naman po talaga sila. Kaya sana may tumulong po doon kila nanay at tatay bukod kay Kalingap Mikoy. Kasi si Kalingap Mikoy ginagawa naman po niyan lahat para maging maayos po ang kalagayan ni nanay at tatay. Kaya yun maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.